Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita ng isang lumang gusali kung saan nanirahan noon ang ilan sa pinakamalupit at pinakamapanganib na kriminal sa Indonesia. Nakikita natin ang isang crime lord na nagngangalang Tama Riyadi na walang awang pinaparusahan ang kanyang mga umuupo dahil sinubukan nilang makialam sa kanyang negosyo at hindi nagbayad ng renta sa loob ng ilang buwan. Mahalaga para sa kanya na turuan sila ng leksyon para hindi na ito ulitin ng iba. Sa pag-iisip na ito, pinapatay ni Tama ang mga ito isa-isa. Ngunit ng oras na upang patayin ang huli, naubusan siya ng bala. Nanginginig ang mga kamay at paa ng lalaki sa takot. Pero tinanong siya ni Tama kung bakit siya kinakabahan. Magpasalamat ka raw na buhay ka pa. Pagkatapos nito, binuksan niya ang isang drawer na may lamang mga bala at isang maso. Subalit imbes na bala ang kunin, pinili ni Tama ang maso para patayin siya at walang awang binugbog hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, nakikita natin si Sam na naghahanda para sa isang napakadelikadong misyon. Nakipagkita siya sa isang matandang lalaki at nangakong ibabalik niya ang isang babae, at saka siya umalis. Kasama siya sa isang special task force na may misyon na pasukin ang gusali ni Tama Riyadi at arestuhin ito. Ngunit hindi iyon ganoon kadali. Sinabi ng kanilang Captain E na ang taong ito ay naging malaking personalidad sa ilalim ng mundo. Ang mga kontratistang mamamatay tao, gangster, at tulak ng droga ay itinuturing siyang parang Diyos. Sa nakalipas na 10 taon, wala pang pulis na nakapasok sa gusali niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino ang nasa likod niya. Binibigyan niya ng tirahan ang bawat kriminal sa kanyang gusali na parang landlord na nagpapaupa ng bahay. Ngunit ngayon, lilinisin natin ang kaguluhang ito. Pagkatapos nito, bumaba ang lahat mula sa truck isa-isa. Tinanong niya si Lieutenant Fred, "Sir, nasaan ang backup team natin? Dapat nandito na sila. Kapag wala sila, makakapasok tayo. Pero mahihirapan tayong makalabas." Pero nagsinungaling si Fred, sinasabing paparating na ang mga ito anumang sandali. Sa ngayon, May 20th official sila, 10 sa likod at 10 sa harap. Pagpasok nila, napansin nila ang isang binatilyo na komportableng nanunood ng TV. Palihim na lumapit ang isang opisyal sa likod at pinatay ito. Pagkatapos itapon ang katawan niya, nagpatuloy sila. Sa daan, nakasalubong nila ang isang lalaking may dalang gamot para sa may sakit niyang asawa. Hinuli siya ng isang opisyal at muntik na siyang patayin nang pigilan siya ni Sam. Sinabi niya, mukha naman siyang hindi kasali sa kanila. Hayaan na natin siya. Alam ni Angel na ang maliit na pagkakamali ay maaaring makapagbigay alam sa mga gangster sa itaas. Kaya hindi niya pinapasok ang lalaki. Pumasok siya nang may matinding pag-iingat. Binuksan nila ang pinto ng isang kwarto sa unang palapag, kung saan sinubukan tumakas ang gangster. Tumakbo ito. Pero bago pa siya makatakas, nahuli nila ito. May ilang opisyal ang naiwan sa unang palapag, habang ang iba ay umakyat. Sa ikalawang palapag, nakita nila ang isang drug addict na nakulong doon ng ilang buwan. Habang inaaresto ito, natakot siya at nadumihan ang kanyang underwear, dahilan para masuka ang isang opisyal. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa ikatlong palapag, kung saan may isa pang kriminal na natutulog pagkatapos magbenta ng shabu. Inaresto rin nila ito, nilagyan ng pusos, at pinag-iwanan ng 2 bantay. Sa parehong paraan, nagtuloy sila sa ika-4 na palapag, tapos ika-5, tapos ika-6. Ngunit tumataas ang panganib sa bawat palapag. Dahil ang mga nasa itaas ay ang pinakamalupit at pinakamapanganib na kriminal sa Indonesia. Napakatahimik roon na tanging mga yabag lamang nila ang naririnig, na parang ang katahimikan ay babala ng paparating na panganib. Bigla nilang narinig ang pag-flush. Lumabas ang isang bata mula sa palikuran, habang inaayos ang tali ng underwear niya, nang makita nila ito. Nakita niya ang mga pulis, nakatutok ang mga baril sa kanya. Alam niyang ginagamit ni Tama ang mga batang ito bilang mga informer. Kapag tumakbo siya, walang makakalabas na buhay. Sinabi niya, huwag kang gagalaw, hindi ito trick. Pinahudyatan niya ang kanyang mga tauhan na ibaba ng kaunti ang mga baril upang hindi matakot ang bata at tumakbo. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Tumakbo ang bata at sinara ang pinto. Ngunit nagpaputok ang isang kasama at ang bala ay tumagos sa bakal na pinto at tumama sa kanyang leeg, dahilan para mamatay siya. Tinanong niya, bakit mo pinatay ang batang iyon? Pero sagot ng kasama, ano pa ang magagawa ko? Gayunpaman, walang silbi ang pagpatay sa kanya. Naipaalam na niya sa kaibigan niya ang tungkol sa mga pulis bago pa siya nabaril. Tumakbo ang isa pang bata at sinubukang balaan ang lahat. Tumakbo silang lahat para pigilan siya. Pero bago pa nila ito mahuli, pinindot niya ang security alarm. Sa itaas, alam ni Tama na may hindi inaasahang bisita sa kanyang lugar.
Inutusan niya ang tao niya na ibigay sa kanya ang lahat ng communication cards ng gusali at ilock ang main gate. Pabarilin. Walang dapat makalabas na buhay. Tinawag din niya ang ilan sa kanyang mga tauhan at inutusang maghanda. Nakita natin ang dalawang sharpshooter na nakatago sa kabilang gusali, minomonitor ang gusali ni Tama. Inilabas nila ang kanilang mga baril at sinimulang patayin ang mga bantay sa labas isa-isa. May isang opisyal na sumilip sa bintana para tingnan ang nangyayari. Ngunit napakahusay ng kanilang pagtutok kaya nabaril din siya. Isa pang bantay ang nagmamadaling tumulong. Ngunit sinamantala ng kriminal ang kanyang pagkalito at pinalaya ang sarili sa pamamagitan ng pagpilipit sa kanyang mga kamay sa likod. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang matalim na sandata mula sa ilalim ng mesa at pinatay ang bantay. Samantala, nakikita natin ang dalawa pang opisyal na nakaupo sa loob ng truck, naghihintay na matapos ang misyon. Ngunit bigla, isang bala ang tumagos sa salamin at tumama sa kanyang leeg, dahilan para mamatay siya agad. Bago pa makareact ang pangalawang gwardya, may ilang gangsters na may hawak na AK-47 ang lumitaw sa harap niya at pinagpapatay sila, pati kasamang gwardya. Matindi nilang sinira ang truck at nilock ang main gate para walang makalabas. Samantala, nakita natin ang kriminal mula sa unang palapag na tumatakbong paakyat, balot ng dugo. Sinabi niya, "Officer, tulungan mo ako." Pero luha ng buwaya iyon. May baril pala siya at binaril niya ang opisyal. Gamit ang mikroponong malapit, sinabi niya kay Tama na malinis na ang ikalimang palapag. Nasa ika-6 na lahat. Pinindot ni Tama ang isang button at pinatay ang mga ilaw sa ika-6 na palapag. Ang lalaking nakita nila sa ibaba ay may kwarto doon, kaya tumakbo siya papasok at nilock ang pinto. Sinubukan ni Ayo kontakan ang gwardya sa ibaba ngunit walang sagot dahil patay na silang lahat. Nag-iisip sila kung magpapatuloy o tatakas na lang, nang biglang inanunsyo ni Tama, may mga hindi inimbitahang bisita na pumasok sa bahay natin. Para mapanatili ang kapayapaan, kailangan nating tretuhin sila ng maayos. At isa pa, sino man ang papatay sa kanila ay hindi na kailanman parurusahan. Libre ang pamasahe. Pagkatapos ng anunsyo, inilabas ng lahat ang kanilang mga armas at nagsimulang bumaba. Naintindihan ni Eto na nasa panganib sila. Mabilis niyang inutusan si Fred na tumawag ng backup. Ngunit doon nagbunyag si Fred ng nakakagulat na katotohanan. Wala palang backup. Sa katunayan, ito ay isang iligal at hindi autorisadong operasyon na hindi niya hiningan ng permiso. Ipinaliwanag ni Fred na lahat ng opisyal sa itaas ay corrupt. Kung nalaman nila ang misyon na ito, hindi sana sila nakarating dito. Pinatay na sana nila sila sa unang palapag pa lang. Sa narinig, nagalit si Eto, dahil ang misyon na ito ay wala nang iba kundi isang suicide mission. Samantala, sa dilim, may ilang opisyal na sinusubukang buksan ang isang gate. Pero hindi nila alam na ang mga tauhan ni Tama ay nakatayo sa itaas nila, armado. Kung alam lang sana ng mga gangster kung nasaan ang mga pulis, matagal na sana silang pinaputukan. Pero nang bumaril ang isa sa mga opisyal para sirain ang door lock, ang liwanag mula sa spark ay naglantad sa kanilang lokasyon. At ano ang nangyari? Ang mga nagtatagong tauhan sa itaas ay biglang nagpaputok sa kanila ng walang pakundangan. Binombarduhan nila ng bala ang pasilyo hanggang mapuno ito ng mga bangkay. Napakadelikado ng mga lalaking ito na sa kahit maliit na galaw ay papatay sila ng isa o dalawa. Gumanti ang mga pulis sa self-defense, pero agad nilang napagtanto na mas mabuting tumakas. Samantala, nakita natin ang kanang kamay ni Tama, si Andy, na nagtatanong, ano bang nangyayari? Sino ang nagutos na atakihin sila? Nakipagtalo siya kay Main Dog, sa takot na baka nagdala ng backup ang mga pulis. Kapag nangyari iyon, papatayin nila ang lahat ng umuupa sa gusali. Pero sabi ni Tama, tingnan mo ang mga mukha nila. Kita mong wala silang backup. Huwag kang mag-alala, hindi tayo ang masasaktan. Ang magdurusa ay yung mga hindi alam kung saang butas ng ahas sila pumasok. Nang tumingin si Andy ng mabuti, may nakita siyang isang kakilala sa mga opisyal. Pero hindi niya alam kung gaano kapanganib ang pinasok nila. Hindi niya pinapahalata ang balita. Samantala, pilit na sinusubukan ni Eto na iligtas ang kanyang mga tauhan. Agad na pumasok ang lahat sa isang kwarto. Pero dahil sa pagmamadali, may isang opisyal na masyadong lumapit sa bintana at nabaril ng mga sniper ni Tama. Nasa pinto na ang mga gangster, at hindi siya makakalabas sa bintana bago dumating ang iba. Kailangan nilang makahanap ng ibang daan. Sinipa ni Sam ang mga pader at sahig para makahanap ng mahina na parte. Nang matagpuan niya ito, nagsimula siyang magputol ng sahig gamit ang palakol. Ilang sandali, nakagawa siya ng daan pababa. Ngunit may ilang kalalakihan ding umatake sa kanila ng sabay-sabay. Binaril silang lahat ni Sam, at pinatay rin sila ng mga opisyal isa-isa.
Samantala, may ilang tao ang bumasag sa itaas na pinto at pumasok. Ngunit may isang opisyal na nag-ipon ng lakas ng loob, binuhat ang ilan sa kanila, at itinapon direkta sa bintana. Pinaputukan nila ang pinto, pinapatay ang mga umaatake sa labas. Samantala, may isang lalaki na sinusubukang sirain ang sahig gaya ni Sam, pero nahulaan ng mga gangster ang plano nila. Ngayon, nagpapaputok sila mula sa ibaba, at tumatagos ang mga bala sa kahoy. Dahil wala nang ibang paraan, kinuha ni Sam ang isang gumaganang gas cylinder, inilagay ito sa loob ng refrigerator, at itinulak ito laban sa pinto. Itinapat nila ito sa direksyon ng pinto, at nang nagpaputok ang mga tao sa labas, sumabog ito ng napakalakas, pinapatay silang lahat. Nakita ito ni Thomas sa CCTV at sandaling natulala. Tinanong niya, ano iyon? Gaano kalaki ang pinsala? Sabi ni Andy na 2 kwarto ang grabing nasira at ang mga pader ay puno ng dugo ng mga umuupa. Inutusan ni Thama ang kanyang mga tauhan na pumasok sa kanilang mga kwarto. Alisin ang dugo at linisin ang mga pader. Sa kanyang utos, bumaba ang ilang tao at pinatay ang mga hindi na makalaban. Samantala, nagkakamalay si Sam at sinubukang kunin ang palakol, ngunit pinahinto siya ni Eto. Dahan-dahan siyang gumalaw at tinulungan ang mga natitirang kasamahan. Umakyat siya, may inilagay na maliit na upuan, at nagsimulang umakyat ang lahat isa-isa. Samantala, nakarating na ang mga kalaban sa kwarto at hinahanap sila. Pero sa kabutihang palad, nakatakas silang lahat sa tamang oras. Samantala, nakikita natin sina Andy at Mad Dog na bumababa para patayin sila. Sabi ni Andy, kayo na ang umakyat sa hagdan. Ako ang gagamit ng elevator. Pero hindi pumayag si Mad Dog na mag-isa siya, kaya nagpadala siya ng 2 tauhan kasama niya. Samantala, hinahalughog ng mga goons ang bawat sulok ng kwarto ngunit wala silang makita. Nasa lahat ng direksyon ang mga mata nila, maliban sa tamang lugar, dahil ilang metro lang ang layo, nagtatago si Eto sa likod ng pader kasama si Frat. Isa sa kanila, habang sinusundot ang pader gamit ang patalim, ay dahan-daang lumalapit sa kanila. Nang marinig ni Eto ang papalakas na ingay, hinugot niya ang kanyang kutsilyo at handa nang umatake, nang may biglang tumawag sa kanya mula sa likuran, kaya mabilis siyang lumingon. Samantala, dinala ni Sam ang sugatan niyang kasama sa lalaking nakilala nila sa ibaba. Pero ayaw ng kasama niya na dalhin siya roon, dahil alam niyang baka hindi sila tulungan. Ngunit nagpatuloy pa rin si Sam, dahil siya na lang ang huling pag-asa nila. Habang sumusulong sila, may isang lalaking umatake sa kanila. Pagkatapos nilang mapatay iyon, may isa pang umatake. Nakaligtas sila, pero may isa pa ulit. At isa pa, hanggang sa hindi nagtagal, napuno ang buong pasilyo ng mga bangkay ng mga taong pumunta roon para patayin sila. Samantala, sinaksak ng kasama niya ang isa hanggang mamatay. Mag-isa nang lumaban si Sam. Ngunit sobrang dami ng mga tao sa gusali kaya hindi na kaya ni Sam na labanan silang lahat ng mag-isa. Patuloy siyang umusad kasama ang kanyang kasama. Pero nakita natin ang isang lalaki na nanginginig habang naglalagay ng bala sa baril, dahil hindi pa siya nakakita ng mandirigmang nakakalaban ng ganoon karami. Umatake siya, pero naiwasan iyon ni Sam, at binaril niya ito sa leeg. Pagkatapos noon, narinig niya ang mga yabag ng mas marami pang papalapit. Mabilis na kumatok si Sam sa pinto at nagsabi, kailangan mo kaming tulungan. Ngunit nakiusap ang asawa ng lalaki na huwag buksan ang pinto. Tumanggi siya, dahil mapapahamak sila. Sabi ni Sam, palapit na sila. Nakiusap ako, buksan mo. Nag-isip ang lalaki ng sandali, pero sa huli ay binuksan niya ito. Pagdating ng mga tauhan sa pasilyo, nawala na sila. Pero alam nilang siya ang pinakarespetadong lalaki sa gusali. Kaya dumiretso sila sa kanyang kwarto. Mabilis namang itinago ng lalaki si Sam at ang kasama nito sa isang lihim na kompartimento sa loob ng kanyang unit. Halos nakahinga pa lang siya nang biglang give-in ng mga goons ang pinto at pumasok. Tinanong siya ng isa, may tinatago ka ba rito? Sagot niya, wala, kami lang nang may sakit kung asawa ang nakatira dito. Pero inisip ng isa na nagsisinungaling siya. Inutusan niya ang mga tauhan na halughugin ang bawat sulok ng unit. Sa ilalim ng kunwaring paghahanap, sinira ng mga goons ang buong bahay nila. Samantala, mapapansin ng isa sa kanila ang isang pader na parang kakaiba. Hindi na nag-isip, sinaksak niya ito ng buong lakas at natuklasan niyang hollow. Binalikan niya agad ito. Tumama ang espada, dahilan para mabigla at matakot sina Sam at ang kasama niya habang dahan-daang papalapit ang talem. Mabilis silang umatras. Ngunit sa huling ulos, tumagos ang espada sa pisngi ni Sam. Sobrang sakit ang naramdaman niya, pero hindi siya sumigaw, bago pa makagawa ng isa pang pag-atake ang lalaki.
Saktong inistorbo siya ng isa pa, kaya sinamantala ni Sam ang pagkakataon para alisin ang espada mula sa kanyang mukha at panasan ang dugo. Nang wala silang makita, umalis na ang mga goons. Pero hindi naligtas manatili doon. Tinamaan ng bala ang kaibigan ni Sam kaya hindi na makalakad. Para maiwasan ang impeksyon, pinainit ni Sam ang isang kutsara at inalis ang bala. Samantala, nakita natin si Andy sa elevator kasama ang mga tauhan niya. Nang makita nila siyang may hawak na kutsilyo, nagtanong ang isa, "Anong ginagawa mo?" Pero bago pa nila maintindihan, pinatay na sila ni Andy. May napakahalagang dahilan siya para gawin iyon, kung hindi niya pagtataksilan ang sarili niyang mga tauhan. Nakikita ni Sam na kinukuha na ng mga tauhan ni Thama ang kanilang truck. At higit pa roon, kinokolekta nila ang mga bangkay ng lahat at sinusunog, para walang anumang ebidensya ang matira. Sabi ni Sam, "Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa lugar na to. Kailangan ko siyang mahuli anuman ang mangyari." Sabi ng lalaki, si Thama ang may kontrol sa buong lugar na ito. Mula sa itaas, minomonitor niya ang bawat sulok ng gusali. "Walang tutulong sa'yo dito. Kailangan mong maghanap ng sarili mong paraan." Sinabi rin niya, "Nakikita ko na ang lalaking tinatawag ni Fred dito noon. Alam niya ang gusaling ito kasing lalim ng pagkakaalam ko. Posibleng lahat ng ito ay pukana niya. Sa totoo lang, lahat ng pulis niyo binibenta ng mura." Sabi ni Sam, "Hindi lahat ng pulis binibenta." Iniwan niya ang kanyang kaibigan doon at dahan-daang umusad. Pero pagkalakad ng ilang hakbang, may narinig siyang sigaw. Bago pa siya makapag-isip, biglang may lalaking sumulpot sa harap niya. Pagkakita niya, sumigaw ito, "Kita nyo!" Sabay hiyaw ng malakas. Hinabol siya ng lahat ng umaatake. May isa pang humawak sa kanya, pero binuhat siya ni Sam at ibinagsak pababa, dahilan para mabali ang kanyang gulugod. Inatake siya ng isa gamit ang matalim na blade. Samantala, dalawang lalaki ang mabilis na umakyat at sinubukang harangan ang daan niya. Tumakbo si Sam ng buong lakas, pero hindi nagtagal ay naabot niya ang isang dead end. Ngayon ay napalibutan na siya sa lahat ng direksyon, ibig sabihin ay wala na siyang matatakbuhan. Wala siyang ibang magagawa kundi lumaban. Sabay-sabay siyang inatake ng lahat, pero mag-isa niya silang hinarap. Hinawakan ng isa ang binti niya at inutusan ang isa pa na putulin iyon. Pero nakatakas si Sam sa oras. Sinubukan niyang pulutin ang kanyang sandata, pero patuloy nila siyang hinihila paatras. Galit na galit si Sam. Binuhat niya ang isa at inundayan ang leeg nito diretso sa matalim na dulo ng isang kahoy na patpat. Pagkatapos ay binugbog niya ang isa pa hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Sa huli, iisa na lang ang natira, ngunit napakalakas nito. Isang brutal na labanan ang sumiklab sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito basta-bastang sumusuko. Kahit gaano siya bugbugin, tumatayo pa rin ito. Sa wakas, tumalon si Sam palabas ng bintana at isinama niya ito sa pagbagsak. Hindi nito kinaya ang pagbagsak mula sa ganoong kataas, pero si Sam ay buhay pa rin. Nagpaputok ang mga sniper ni Thomas sa kanya, pero nailegan niya ang mga ito at muling nakabalik sa loob. Malubha ang sugat ni Sam, ngunit nagpatuloy pa rin siyang maglakad kahit nanginginig ang kanyang mga paa. Bago pa siya mahuli, may humila sa kanya papasok at iniligtas ang buhay niya. At nakita natin na walang iba iyon kundi si Andy. Samantala, nakita natin si Hito, na napagtanto na si Fred ang may kagagawan ng lahat. Tinanong niya, "Sino ang nagbigay sa'yo ng utos? Sino ang nagsabi sa'yo na dalhin kami rito?" Nagsinungaling si Fred, sinasabing, "Akin ang mga utos na yan." Alam ni Angel na hindi niya iyon kayang gawin, dahil walang sinumang handang isugal ang buhay para sa ganitong misyon. Sinasadya siyang ibiniktima dahil isa siya sa iilang tapat na tao sa departamento. Napagtanto niyang narito siya dahil kay Tamara. Hindi sila narito para arestuhin siya. Narito sila para sa kapakanan ng ibang tao. Tinanong niya si Fred kung sino ang taong nag-iwan sa kanila para mamatay ng ganito. Sinabi ni Fred na mamamatay siya pero hindi niya ibibigay ang pangalan nito. Sa mismong sandaling iyon, nagpasya si Eto na kapag nakalabas siya rito, ipakukulong niya ito anuman ang mangyari. Hanggang ngayon ay pagtakas lang ang nasa isip niya. Pero bigla niyang binago ang kanyang plano. Sinabi niya, "Aakyat tayo ngayon. Tatapusin natin ang pinunta natin dito, at saka lang tayo aalis." Pagbukas niya ng gate, biglang inatake siya ni Mad Dog. Pareho nilang hinugot ang kanilang mga sandata. Pero biglang dumating pa ang ibang tao, at tumakas si Fred. Inutusan ni Eto ang partner niya na habulin ito, at ngayon ay silang dalawa na lamang ni Mad Dog ang naiwan. Kaya sana niya itong tapusin sa isang putok, pero hindi niya ginawa. Sinabi niya rito na ibaba ang kutsilyo, dinala siya sa isang kwarto, at ikinulong ito. Pagkatapos, ibinaba niya ang baril at sinimulang alisin ang mga bala.
Sinabi niya, mahilig talaga ako sa mga sandata. Hindi masaya ang pakikipaglaban sa kanila. Hilan mo ang gatilyo at tapos na ang laro. Pero isa akong mandirigma. Mandirigmang ginagamit ang aking mga kamay. Doon nagmumula ang saya ng laro, at iyon ang klaseng laban na ibibigay ko sa'yo. Sa sinabi niyang iyon, agad sumugod si Mad Dog sa kanya. Sunod-sunod na sipa at suntok ang ibinuhos niya kay Eto, at hindi handa si Eto para doon. Sinubukan ni Eto na lumaban, pero ibinagsak siya nito sa pader, at nanghina siya sa lakas nito. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Binuhat niya si Mad Dog, inihagis sa sahig, at sinubukan niya itong sakalin. Pero nagbigay si Mad Dog ng isang napakalakas na sipa sa bungo niya, at nawalan siya ng malay. Pagkarating ng ulirat niya, sinubukan niya ulit na sakalin ito, pero hinawakan ni Mad Dog ang bibig niya, kaya lumuwag ang kapit. Muli silang nagsagupaan gamit ang suntukan. Sa huli, nagpakawala si Mad Dog ng malakas na sipa at malubha siyang nasugatan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nagawa pa rin niyang tumayo, ngunit agad siyang pinatumba ni Mad Dog. Ibinalibag niya si Eto. Wala nang buhay sa katawan ni Eto. Hinawakan ni Mad Dog ang leeg nito at sinimulang pisilin ng mahigpit. Pinilit ni Eto na pigilan siya, ngunit wala na siyang lakas. Sa wakas, binali ni Mad Dog ang leeg niya sa isang hampas at napatay siya. Samantala, tinanong ni Andy si Sam, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang lugar na to? Lumalabas na totoong magkapatid sina Andy at Sam, pero matagal na silang hindi nagkita. Sabi ni Sam, nagulat ako nang makita ko ang pangalan mo sa wanted list. 6 na taon kang nawala, at ngayon nakita ka na lang ng ganito. Gusto ni Andy na umalis agad doon, pero ayaw umalis ni Sam nang hindi kasama ang kanyang mga kaibigan. Hiniling niya kay Andy na sumama sa kanya. Pero sabi ni Andy, hindi mo naiintindihan. Alam kong mali ang ginagawa ko, pero ito ang tama para sa akin. Ito ang gusto kong gawin, at ito ang pagkakakilanlan na ginawa ko para sa sarili ko. Sabi niya, habarin mo ang uniforme mo at umalis ka. Baka maligtas ka pa. Pero tumanggi si Sam, dahil para sa kanya, ang uniforme nilang ito ang nagpapaalala ng pagkakaiba nila. Umalis si Andy at sinabing manatili muna siya roon hanggang tumahimik ang sitwasyon. Habang hinihintay niya ang elevator, dumating si Mad Dog dala ang bangkay ni Eto. Sabi ni Andy, mali ang napatay mo. Anong gagawin ng boss dyan? Patay na siya. Sumagot si Mad Dog, patutunayan ko ang loyalty ko sa kanya sa pamamagitan ng pagdadala nito. Hindi ako tauna na tulad mo na uuwi ng walang kahit ano. Samantala, habang hinahanap ni Sam ang natitirang mga kasamahan niya, tinawag siya ng isa mula sa likuran. Sabi ni Sam, hindi dapat kayo nag-abandonahan. Bakit niyo ginawa yun? Bakit kayo naghiwa-hiwalay? Sabi ng opisyal na iniwan sila ng sergeant at tumakas ito. Pagkatapos, pinadala siya ng captain para iligtas si Mochan. Sabi ni Sam, ikaw ang may pananagutan sa lahat ng dugo na nabubo rito. Ngayon aakyat tayo sa itaas. Huhulihin natin ang dapat hulihin, at iyon ang gagamitin natin para makalabas. Samantala, iniharap ni Mad Dog ang bangkay ni Eto kay Thama. Tinanong niya si Andy kung ano ang dinala niya. Tiningnan niya ang mga kamay nito pero wala man lang gasgas, ni sugat. Sabi ni Thama, may tinatago siya. Nagsinungaling si Andy para ilihis ang usapan at sinabing may 2 pang opisyal sa ibaba. Pero sabi ni Thama, akala mo 2. Sa tingin ko 3. Napakalaki ng gusaling ito. Posibleng 3, hindi lang 2. Pero bago pa siya makapagtuloy, biglang inatake siya ni Mad Dog. Itinusok ni Thama ang kutsilyo sa kamay nito at ipinakita ang recording. Sabi niya, tinulungan mo ang pulis na iyon. Pagkakita ko niyan, hindi ako makalunok ng kahit isang subo. Ang dami na nating pinagsamahan. Paano mo nagawang magkamali ng ganito? Hindi ko na gustong malaman kung ano ang relasyon mo sa hayop na yon. Pero isipin mo kung gaano kasaya kapag pinatay ko siya sa harap mo. Samantala, may nagpaputok kay Sam, pero napatay niya ito. May mga gumagawa ng droga sa 13 palapag. Binuksan ni Sam ang gate at pumasok, saka sinimulan niyang patayin isa-isa ang mga tao sa loob. Pati si Fred ay pumatay ng isa. Pero mas marami pala sila kaysa sa inaasahan at sabay-sabay siyang inatake. Mag-isa lang si Sam pero kaya niyang sabayan ang marami. Pero mukhang hindi ito matatapos. Kapag may bumagsak, may dumarating na kapalit. Wala siyang baril, kaya kung ano man ang makita niya, ginagawa niyang sandata. Isa roon ay sobrang lakas. Hirap na hirap si Sam na patayin ito. Pero nanindigan siya hanggang sa dulo at napatay niya rin ito. Paakyat na sana siya ng makarinig siya ng sigaw mula sa isang kwarto.
Mabilis siyang pumasok at nakita niyang binibigyan ng matinding torture ni Mad Dog ang kapatid niya. Hindi man lang natakot si Mad Dog nang makita siya. Sa halip, kalmado niyang tinanggal ang gapos ni Andy at sinabing pakawalan nito ang mga kamay niya, dahil gusto niyang makita kung gaano sila kalakas. Nakakayanang tumayo ni Andy, at nang tumapat si Mad Dog sa pagitan nila, sabay na inulan ng magkapatid ang lalaki ng sipa at suntok. Kapag huminto ang isa, umaatake ang isa pa. Pero kahit ganoon, hindi pa rin madali para talunin siya. Samantala, nakarating si Fred sa ika-15 palapag. Sinubukan ni Thama tumakas nang marinig ang putukan. Aabutin niya na sana ang baril nang pigilan siya ni Fred. Sinabi niyang itaas ang mga kamay at sumuko. Pero sabi ni Thama, pero opisyal, ano ba ang kasalanan ko? Pagkatapos makontrol ang sitwasyon, ipinakita ni Fred ang tunay niyang kulay at binaril ang sarili niyang opisyal. 2 beses pa siyang iniligtas ng pobreng lalaking iyon. Pero wala man lang kahit kaunting pagsisisi si Fred. Gusto lang niyang makakuha ng medalya sa paglabas ng gusaling iyon ng mag-isa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang laban ng dalawang magkapatid kay Mad Dog. Todo kayod si Sam para patayin ito at ilang ulit ding umatake si Andy. Pero tinamaan si Andy ng tuhod sa ulo at bumagsak siya. Sinubukan siyang sagipin ni Sam, pero binugbog din siya ng husto ni Mad Dog. Isang tao lang siya, pero kaya niyang tapatan ang dalawa. Bago pa siya makapagbigay ng nakamamatay na sipa kay Sam, hinawakan ni Andy ang binti nito at ibinagsak siya. Pero kahit ganoon, binugbog niya pa rin si Andy. Hinawakan ni Andy ang leeg niya at halos masakal na ito, pero nakawala si Mad Dog nang suntukin siya sa ulo gamit ang siko. Inihampas ni Andy ang katawan niya sa pader. Magkasama nilang inulan siya ng maraming suntok, pero madali lang iyon para kay Mad Dog. Pagkatapos, binuhat niya si Sam at ibinagsak sa isang konkretong slab. Hinawakan niya ang leeg nito at sinimulang sakalin. Malapit na sanang baliin ni Mad Dog ang leeg niya nang pulutin ni End ang isang piraso ng tube light at itarak iyon sa leeg niya. Sinubukan ni Sam na sagipin siya pero halos magiba rin ang katawan niya. Ngunit hindi nagtagal, nang hina ang katawan ni Mad Dog, kaya nagsimula ng manig ang dalawa. Sa huli, binali ni Sam ang likod niya at pinatay siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa leeg gamit ang parehong piraso ng bubog. Paglabas nila, nakita nila si Fred na sinusubukang tumakas sa gusali kasama si Thama. Binabaril niya si Sam at sinabing tumabi siya. Sabi niya, uusad ang karera ko basta maibigay ko siya sa batas. Pero alam ni Thama na imposibleng mangyari iyon. Sabi niya, akala mo ba pumunta ka rito at walang nakaalam? Sinabihan na ako ng senior mo bago ka pa makarating dito. Anong akala mo, makakakuha ka ng medalya sa pag-aresto sa akin? Hindi mangyayari yan. Hindi kanila hahayaang umangat. Pagtatraderin kanila. Kahit anong gawin mo, kamatayan ang nakalaan. Pero sagot ni Fred, pero hindi mag-isa. At pagkatapos ay binaril niya ito. Napakarami na niyang kasalaan ang ginawa para makarating dito. Kahit makatakas siya ng buhay, habang buhay siyang makukulong. Sinubukan niyang magpakamatay, pero hindi rin umayon ang kapalaran, walang bala ang baril. Inaresto siya ni Sam at ibinigay ni Andy ang ebidensya laban sa lahat ng pulis na tumanggap ng pera habang nagtatrabaho kasama niya. Sabi niya, matagal nang alam ni Thama Riady na darating ang araw na may haamon sa kanya. Pero hindi niya. Inakalang ikaw iyon. Tama ka, hindi lahat sa departamento ay nabibili. Bagay sa iyo ang uniformeng ito. Sabi niya, nailigtas kita mula sa mundo ko ng mga kriminal. Mayo iligtas mo ba ako mula sa mundo mo? Pero sabi ni Sam, darating sila rito at sisirain ang lugar na ito. Mas mabuting umalis ka na bago sila dumating. Pinanood sila ni Ginoo mula sa bintana ng kanyang kwarto habang umaalis sila. Masaya siya na buhay pa si Sam, at dito nagtatapos ang pelikula. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Salamat sa panunood. Hanggang sa susunod.